Makalipas lang ang ilang oras na pagtambay nila sa loob ng silid, ay sabi ni Ryan, Tara na, umupa na konti yung ulan. Kumain na tayo sa labas at bumili na rin ng mga stock na pagkain. "Okay, sige. Pakihila mo muna ako papatayo. Kakaiba ka pala, no? Mas lalo kong napatunayan na sayang ka nga talaga. Walang nagmamay-ari sa'yo." "Ryan, pwedeng akin ka na lang. Saglit lang naman ako sa probinsya eh. May binibili kasi akong lupain roon. Babayaran ko lang tapos sila mama ko nang bahala. Tapos babalik na ako ng Maynila. Akin ka na lang, Ryan. Promise, I will be a good girlfriend." Wika ng dalaga na tila nagpapaawa ang mga mata. Sabi naman ni Ryan, Ala siya, parang hindi narinig ang paliwanag ko kung bakit ako walang girlfriend. "Oo, naalala ko naman. Pero magagawa naman yun ng paraan para maitago sa tito mo ang relasyon natin, di ba? Bihira lang tayo magkikita, tapos sa labas lang din. Hindi mo ko kailangan ipakilala. Kahit kanino, kahit pa sa mga kamag-anak mo. Ayos lang sa akin yun." Ay nako, makulit ka rin no. Tara na nga, magbihis ka na nang makabili na tayo ng pagkain bago pa bumuhos ng malakas ang ulan. Ngumiti naman ang dalaga at nagbihis na. Matapos noon ay bumaba na nga sila at kumain sa isang restaurant na hindi kalayuan sa kanilang tinutuluyan. Bumili na rin sila ng tinapay, chips, tubig, soft drinks at kandila na kanilang maihahanda sa paparating na bagyo. Pagkabalik nila sa silid ay sabi ni Ryan, Precious, matutulog muna ako ha. At kung ano man yung tumatakbo na naman sa isipan mo, magpaawat ka muna. Mamaya na lang ulit gabi. Natawa naman ang dalaga sabay sabing, "Paano mo nalaman na may balak ulit ako sa masayang bagay?" Kanina ka pa tingin ng tingin sa akin tapos napapangiti. Parang may iba kang ini-imagine. Ang galing mo naman. Pero sige na nga, baka lang naman pwedeng makahirit ulit eh. Kaso inunahan mo na ako eh. Sige na nga, mamayang gabi na lang. Wika pa ng dalaga tapos kumuha na ng isang chips at binuksan. Tsaka naman naghanap ng mapapanood na movie sa TV. Si Ryan naman ay nagtakip ng kumot mula ulo hanggang paa para maging matiwasay ang kanyang pagtulog. Pakiramdam niya kasi ay nabugbog rin ang katawan niya sa biyahe. Tila naririnig niya pa rin ang dagundong ng makina ng bus sa tenga niya. Nakalubog na ang araw ay tulog pa rin si Ryan. Hanggang sa maramdaman niyang may gumagawa na ng masayang bagay sa bandang ibaba. Kaya unti-unting bumababaw ang kanyang tulog. Hanggang sa tuluyan na nga siyang magsalita. Talagang hindi mo mahintay na gumabi no? Sabi naman ng dalaga, "Excuse me po, gabi ang sabi mo diba? At past 7 PM na. Ibig sabihin, officially gabi na talaga. Kaya pwede ko na tong gawin. Ayos lang ba?" Pakiusap noon na parang nagpapaawa na naman. Sabi naman ni Ryan, May magagawa pa ba ako sinimulan mo na. Sige, tapusin na natin. Pareho lang tayong mabibitin kapag hindi natin tinuloy. Sagot pa ni Ryan at bumangon na siya para ipagpatuloy ang trabahong sinimulan ng dalaga. Dahil sa naging mahaba naman ang tulog niya, kaya marami siyang enerhiya. Kaya pinahirapan niya rin talaga ng husto ang dalaga sa loob ng mahigit 1 oras. Noong makatapos ay isaglit na lumabas si Ryan ng silid para bumili ng kape sa vending machine na naroon lang din sa same floor. 2 na ang kinuha niya para tag-isa sila ng dalaga. Pagkabalik niya ay sabi ng dalaga, "Salamat ah,
Tamang-tama, nilalamig na ako. Pero dito lang ako sa kama. Parang nahihirapan akong tumayo. Wala ka talagang kupas. Parang katumbas ka ng 4 na tao na resistensya eh. Sabi naman ni Ryan. Bakit? Ilang minuto lang ba tumagal ang mga nakakasama mo dati? 5 to 10 minutes lang. E di mga week pa lang mga yun. Oo nga eh. Kung ikukumpara ko sa'yo ay matatawag talaga silang sobrang weak. Kakaiba ka kasi. Nakangiting wika pa ng dalaga pero may kaunting pagniwi sa mukha na halatang may iniindang sakit o hapdi sa katawan. Noong matapos silang mag-snacks ay nagkwentuhan lang muna sila ng 2 oras tsaka sila nagpasyang maghapunan. Masyado nang malakas ang ulan sa labas kaya mga dilata na lang ang kanilang kinain at tinapay. Matapos makakain ay nanood lang sila ng telebisyon. Sa kabutihang palad, dahil kahit malakas ang ulan at hangin sa labas ay hindi rin naman nag-brown out. Kaya nakapanood pa sila. Noong sumapit ang alas 12 ay sabi ni Ryan, Tara, tulog na tayo. Inaantok na ako eh. Sabi naman ng dilag, sige. Pero paisa muna. Isa ulit? Oo naman. Kaya nang sabi ko, hindi ako magsasayang ng pagkakataon dahil sigurado akong after nito ay hindi na kita makikita pang muli dahil suntok sa buwan ng makakita ng lalaking kasing bait mo. Depende na lang kung ibibigay mo sa akin ng cellphone number mo. Sabi naman ni Ryan. Cellphone number. May nakita ka bang cellphone sa akin? Wala pa akong cellphone. Naiya akong humingi sa chewin ko na nagpapaaral sa akin. Ayos lang sa akin kahit walang cellphone. Wala rin naman akong iti-text o tatawagan. Sina nanay ko naman ay sinusulatan ko every 2 weeks. Ano ba yan? 20th century na Ryan. Snail mail pa rin ang gamit mo? Oo. Wala naman akong problema ron. Dahil wala naman akong emergency na sasabihin ka na nanay ko. Ikinukwento ko lang naman kung anong mga nangyari sa pag-aaral ko. Kaya ayos na yung sulat sa post office. Ay, kakaiba ka talaga. Kaya ibig sabihin, hindi na nga kita makikita pa muli after nito. Kaya sige na, pagbigyan mo na ako. Isa pa bago tayo matulog para sulit ang araw na to. Wika ng dalaga na pinagbigyan rin naman ni Ryan. Noong matapos ay sabay na silang natulog ng magkayakap na animoy totoong magkasintahan. Kinabukasan, noong magising sila ay wala ng ulan. Sumikat na rin ang araw. Sabi ni Ryan, Check mo ba dyan sa tablet mo kung pinapayagan ng mga bangka na bumiyahe sa pier? Oo, sige, wait lang. Nakalimutan kong i-charge. Buong magdamag itong naka-on kaya nalobat. Pero habang hinihintay natin na ma-charge, ay gumawa muna tayo ng masayang bagay. Sabi naman ni Ryan, Mag-toothbrush ka muna no? Kakagising lang eh, ganun agad. Oo na po, ang arte naman. Sagot pa ng magandang dalaga at pumunta na sa CR. Noong lumabas iyon, ay si Ryan naman ang sumunod. Naligo na siya agad at nagsipilyo. Pagkalabas niya lang ng banyo, ay hinila na siya kaagad ng talagam dahil hindi na raw ito makakapaghintay. Makalipas ang 1 oras, ay tapos na sila. Kaya nag-i-scroll na lang ang dalaga sa kanyang tablet upang alamin ang lagay ng panahon at kung pinapayagan na ba ang mga bangka na maglayag. Sa kabutihang palad ay pwede na. Sabi pa ng dalaga, nakakainis naman. Hindi man lang nila ginawang 3 days ang suspension ng biyahe para 3 days kitang makasama pa rito. Sabi naman ni Ryan, Excuse me miss, kung hindi mo pa alam, nagmamadali ako sa aking biyahe.
Dahil semestral break lang kaya ako umuwi at babalik rin ako kagad dahil hindi pa ako naka-enroll. Ganun ba? Sorry naman. Siya nga pala, anong address niyo roon sa Maynila? Pupuntahan kita. Sabi naman ni Ryan. Gusto mo talaga na mapahinto ako ng tito ko sa pag-aaral, no? Hindi ko ibibigay sa yung address ko, no? May pangarap akong kailangan kong tuparin. Kaya dapat malinis ang record ko kay tito. At wala siyang makikitang dahilan para patigilin ako sa pag-aaral. Sagot pa ni Ryan. Sumimangot naman ang dalaga. Bumangon ka na dyan at maligo na rin. Kakain pa tayo bago tayo pumunta sa pier. Mag-aalas 11 no. Alauna pa naman umalis ang bangka papunta sa amin. Baka hindi na ako umabot. Sabi naman ng dilag. Che, madamot. Ngumiti lang si Ryan at hinayaan ng dalaga na magpunta sa CR nang nakasimangot. Noong lumabas iyon ng CR ay tapos ng maligo at tila nakalimutan na rin naman ang sama ng loob dahil nakangiti na. Agad na silang nag-ayos ng mga gamit at kumain muna sa restaurant sa di kalayuan bago sila nag-check out sa gusaling iyon. Pagkarating sa pier, sabi ng dalaga, Ryan, salamat sa lahat Mamimiss kita. Ayun ang bangka na sasakyan ko, kaya dito na ako. Sabi naman ni Ryan, You're welcome, Precious. Mag-iingat ka. Pati na sa pag-uwi mo ng Maynila. Huwag mong kalimutan magdala ng maraming plastic kapag babiyahe ka ulit. Papabalik ng Maynila. Wala na ako nun para mag-abot sa'yo ng plastic para sa suka mo. Oo, Ryan, hindi ko yun kakalimutan. Wika ng dalaga tapos yumakap na kay Ryan. Tsaka naglakad na papunta sa bangka. Si Ryan naman ay pinadiretso pa sa unahan ang tricycle dahil nasa unahan pa nakadaong na papunta naman sa isla nila. Pagkarating roon ay agad siyang nakita ng mga kakilalang pahinante. Uy, Ryan, ikaw na ba yan? Ibang-iba na itsura mo ngayon, tol Balita ko, asensado ka na. Tsaka sa'yo raw galing ang perang ipinatayo ng bagong bahay niyo Anong trabaho mo roon sa Maynila, tol? Sabit mo naman kami. Sumabat naman iyong isa pang pahinante. Oo nga, Ryan. Sabi po naman kami roon dahil baka naroon ang swerte namin katulad mo na doon yumaman. Sabi naman ni Ryan. Uy, magsitigil nga kayo. Sino nagsabi sa inyong yumaman ako? Estudyante lang ako roon. Si Tito Jake ang nagpapaaral sa akin. At yung pinagawang bahay namin ay pera ni Tito Jake yun. Hindi sa akin. Para naman akong nanalo sa loto kung makayaman kayo sa akin. Ganun ba? Akala namin naging big time negosyante ka na ron. Hindi no, kayo talaga kung ano-anong pinagsasabi niyo. Sabay pa ni Ryan sa dalawa. Tapos nagkwentuhan pa sila ng mga kung ano-ano tungkol sa mga pagbabago sa isnang kinalakihan ni Ryan. Makalipas ang mahigit 1 oras ay dumating na ang kapitan ng bangka at sinabing hilahin na ang angkla dahil lalarga na sila bago pa abutin ng unos na kadalasang dumarating sa 3:00 ng hapon hanggang 5:00. Masaya si Ryan habang bumabiyahe dahil excited na siyang makita muli ang kanyang pamilya at ibang mga kamag-anak. Pati na rin si Tito Jake niya kung saan malaki ang utang na loob niya roon. Makalipas ang 3 oras na biyahe ay dumating na ang bangkang sinasakyan ni Ryan sa kanilang lugar. Kahit wala pa siyang 1 taon na nawalay sa lugar na iyon, ay tila 10 taon na siyang nawala at hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Pero pasimple niya iyong pinunasan para hindi makita ng mga pahinanteng kakilala niya at tuksuhin siya. Noong maitali na ng mabuti ang bangka, ay ipinauna na sa pagbaba ang mga pasahero, tsaka ibinaba ang mga kargamento. Pagkababa ni Ryan ay nakita niyang titig na titig sa kanya si Mang Tunying. Ryan, ikaw na ba yan? Opo, Mang Tunying, ako po ito.
Agad iyong lumapit sa kanya at niyakap. Welcome back sa ating probinsya, Ryan. Ay, akala ko hindi ka na babalik pa rito. Ang laki na ng ipinagbago mo. Parang mas lalo ka pang tumangkad, pumuti at gumwapong. Talaga po ba, Mang Tunying? Ay, oo naman. Siya nga pala, may bagahe ka ba? Opo, meron po isang box at isang traveling bag. Ryan, ayos lang ba kung ako nang magdala noon sa bahay niyo? Aba, yun. Malaking dilensya ito dahil balita ko rin ay maganda na ang buhay mo ron sa Maynila. Sabi naman ni Ryan. Bakit? Ganyan rin po ang kwento sa akin ng mga painante. Hindi niyo po ba alam na si Tito Jake ang mayaman at siyang nagpaparal sa akin dun? Ewan ko, Ryan eh. Yan ang chismis, yumaman ka raw. Naisip ko nga baka tumama ka sa loto dahil nakakapagtaka naman kung sa ganun kabilis ay naging mayaman ka na agad. Wala pong katotohanan yan, Mang Tunying. Nagtrabaho ako bilang janitor sa kumpanya nila, Tito Jake po. Tapos pinag-aral niya rin ako. Kaya hindi totoong bigla akong yumaman. Ay, ewan ko, Ryan ha. Alam mo naman dito sa isla natin, palaging may dagdag o bawas ang kwento. Kaya pagdating sa dulo ay nagbabago ng balita. Dumukot ng 1,000 piso si Ryan sa kanyang bulsa. Sabay sabing, Mang Tunying, ito ng dilensya mo ah. Baka makalimutan ko pa kapag naging busy na ako pagkarating sa bahay. Siya nga pala, saan na po ang bagong bahay namin ngayon? Ay, hindi mo alam. Hindi po eh. Akala ko po kasi ipaparenovate lang nila nanay ang bahay namin. Pero nabalitaan ko nga po na nagpagawa na ng bagong. Ay, oo, Ryan. May bago na kayong bahay. Nabili nila yung lupain sa tapat ng bahay ni na lola mo. Kaya naroon ang bahay nyo. Tabing kalsada at malapit lang sa munisipyo. 2 ang gate nyo. Merong nakaharap dito sa main road na papunta sa munisipyo. Meron din sa likuran kung saan naroon ang kalye papunta naman sa simbahan ng Katoliko. Ano po bang itsura ng bahay namin, Mang Tunying? Di pang sosyal. Gawa sa semento lahat. Tapos nakayero, naka-finishing din ng dingding pero wala pang pintura. Nakagate rin na bakal at semento rin ng pader. Okay po. Habang nagkukwentuhan sila ay naririnig ni Ryan na tinawag ng pahinante ang pangalan ni Ryan. Ryan, ito na ang bagay mo. Wala ba kaming pangmerienda dyan, Ryan? Dumukot naman si Ryan ng 200 sa bulsa niya. Ito ang pangmerienda nyo. Ano, ayos na ba yan? Naku, Ryan, hindi lang to pangmerienda. Kahit pangalak at pulutan kakasya na rin dito. Salamat rito, tol ah. Iba ka talaga. Kahit kailan, di ka naging madamot. Sige, wala nga naman. Sagot ni Ryan at sumunod na kay Mang Tunying papunta sa may bahaging kalsada dahil naroon ang kariton ng matanda. Bitbit na rin noon ang bag at box na bagahe ni Ryan. Habang naglalakad si Ryan at Mang Tunying, ay panay ang kwentuhan nila hanggang sa sabihin ng matanda. Ryan, nagsusulatan pa ba kayo ni Patricia? Yung anak ni Aling Nelly, yung naging girlfriend mo? Sabi naman ni Ryan. Hindi na po eh. Di ba nga po, nakipag-break siya sa akin nung nagpaalam ako sa kanya na luluwas na ako ng Maynila dahil pag-aaralin ako ni Tito Jake. Kaya wala po kaming komunikasyon. Ganun ba? Opo. Bakit po? Ano po bang nangyari kay Patricia? Natuloy po ba siya sa pag-aaral niya sa Cebu? Ay oo, nag-aaral na nga siya sa Cebu. At narito siya ngayon. Noong isang araw pa dumating. Madalas ngayon tumatambay sa amin pero ibang-iba na siya. Hindi na siya katulad dati na maingay at masayahin. Ngayon kasi palagi na lang siyang tahimik. Matipid rin kung magsalita. Hindi rin nagkukwento tungkol sa buhay niya. Kapag tinatanong nga siya ni Maria tungkol sa pag-aaral niya puro ayos lang ang sagot. Walang ibinibigay na detalye. Sa tingin namin ni Maria ay ikaw pa rin ang iniisip niya. Kaya madalas siyang tumatambay sa amin. Kahit hindi siya nakikipag-usap masyado sa amin. Bukas kapag wala kang gagawin sa inyo, punta ka sa bahay. Bago magtanghali, namamana kami ng isda ni Bio. Inom tayo. Sagot mo na ulit ang alak ha.
Ako nang bahala sa isda na sinabawan at kilawin. Sabi naman ni Ryan. Ito po ang 1,000. Ibili mo ng pansit at liempo. Gusto ko ng inihaw na liempo para may karagdagan tayong pagkain bukas. Ako na po ang bibili ng alak pagpunta ko sa inyo bukas. Sige Ryan, salamat rito ah. Matutuwa talaga sina Maria at Bio kapag nalamang narito ka na. Masayang wika pa ng matandang kaibigan ni Ryan. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, ay nakarating na nga sila sa tapat ng isang walang pinturang gate. Sabi ni Mang Tunying, Ang bahay niyo. lumapit naman si Ryan at kumatok. Mabilis namang sumilip sa bintana ang kapatid niyang si Warren. Nay, si Kuya Ryan, nasa gate na po. Anong pinagsasabi mo anak? Nagbibiro ka ba? Sumigaw naman si Ryan. Warren, pagbuksan mo na ako rito. Puro ka silip dyan eh. Sabi naman ni Aling Saram. Ryan, anak, ikaw nga. Wika noon at nagmamadaling tumakbo papunta sa gate upang pagbuksan si Ryan. Pagkapasok ni Ryan ay agad iyong niyakap ng mahigpit. Sabi naman ni Mang Tunying, Excuse me lang po sa inyong dalawa no. Kailangan ko po itong ipasok dahil babalik pa po akong Pierre. May mga hakutin pa akong sakada roon. Sabi naman ni Ryan. Salamat po rito Mang Tunying ah. Ay oo Ryan, basta yung usapan natin bukas ha. Huwag mong kakalimutan. Opo, darating po ako. Sagot pa ni Ryan tapos umalis na ang matanda. Binitbit naman ni Aling Sara ang traveling bag papasok ng bahay. Tapos si Ryan ang nagbuhat noong box. Pagkarating sa loob ay agad namang lumabas ang tatay niya, nakakagising lang. Oo anak, mabuti at nakapagbakasyon ka. Opo tay, kasi may malaga po akong pakay sa pag-uwi ko. Pero bago ang lahat nay, pakapayin niyo po muna ako. Giniginaw po ako sa biyahe. Malakas po ang hangin at maalon pa rin. Oo, sige anak. Nagpapainit lang ako ng tubig. Warren, bumili ka nga muna sa bakery ng pandimunggo, 10 piraso. Opo, Nay. Sagot pa ng bunsong kapatid ni Ryan. Sabi naman ni Mang Densyo na tatay ni Ryan. Anak, bigla yata ang pag-uwi mo rito. Ano bang meron? Semester break po tay. 2 weeks lang po yun, mahigit ng bakasyon. Tapos pasukan na po ulit para sa second semester. Kaya naisipan ko pong umuwi para sunduin na kayo. Anong ibig mong sabihin anak? Gulat na tanong naman ni Aling Sara. Mahirap pa pong ipaliwanag ng diretso sa inyo pero ito po ang short version ng paliwanag. Sa tulong po ni Tito Jake ay may bahay na kayong matitiran. Doon po malapit sa school ko. May mapapasukang trabaho na rin si tatay roon. Janitor po ng showroom ni Tito Jake. Kaya kung okay po sa inyo ay gusto kong sumama na kayong lahat sa akin pagbalik ko ng Maynila. Tsaka nay, paano po pala nangyaring nakapagpagawa kayo ng ganitong kalaking bahay? Hindi naman malaki ang ipinadala ko po sa inyo. Sakto lang po yun para sa renovation. Oo anak. Tama ka. Galing kay Tito Jake mong perang ginamit namin rito. Pati ng mga pinambili namin ng lupaing ito. Ano bang nagawa mo para sa kanya anak? Bakit tila sobra-sobrang pasasalamat niya sa'yo? Sabi naman ni Ryan. Hindi niya po ba sinabi sa inyo? Ay, hindi anak eh. Di huwag niyo na pong malamin. Ibig sabihin, ayaw niya pong ipaalam pa sa iba ang mga bagay na yun. Kaya irespeto na lang po natin ang privacy niya. Pero nay, tay, ano po, pagkakatiwalaan niyo po ba ako sa pagkakataong to? Nagkatinginan sila Mang Densyo at Aling Sara. Sabi naman ni Mang Densyo, Anak, simula pa noon ay ikaw na ang nagtaguyod ng pamilya natin at nagtuloy-tuloy ang pagtulong mo sa amin. Kaya ngayon pa ba kami hindi magtitiwala sa'yo? Oo anak, kung saan mo kami dadalhin ay sasama din kami sa'yo. Sigurado naman kami na pinag-isipan mong mabuti ang desisyon na yan
At inaral na rin kung magiging maayos ba ang sitwasyon namin roon. Sabi naman ni Aling Saram. Paano naman ang bahay natin dito, anak? Hindi pa nga natin na-enjoy masyado tapos iiwanan na natin. Magtiwala lang kayo, Nay. Promise, hindi ko po kayo bibiguin. Pwede niyo po itong paupahan o iwanan lang muna ng nakasarado. Sige anak. Nagtitiwala kami sa'yo, anak. Ilang saglit pa ay sabi ni Mang Densyom. Maiwan ko muna kayo rito, ha? Maghahanap lang ako ng may ulam natin. Siguradong may isda pa sa Alpor ngayon dahil hindi nila na-deliver sa mainland. Biglaan kasi ang pagdating ng bagyo. Bago pa makaalis si Mang Densyo, ay dumating naman si Warren. Kumuha lang si Mang Densyo ng isang pirasong pandimunggong, tapos pinitbit na habang naglalakad. Agad namang ipinagtimpla ni Aling Sara ng kape si Ryan. Oh anak, hindi talaga ako makapaniwala sa itsura mo ngayon. Mas lalo ka pang pumogi. Pumuti ka rin at mas makinis. Mukhang maganda ang sitwasyon mo roon sa Maynila, Naku, Nay, huwag na nating pag-usapan ng tungkol sa pinagdaanan ko. Isa lang po ang masasabi ko, hindi po yan naging madali. Baka po makalimutan niyo kung bakit ako dinala ni Tito Jake sa Maynila. Dinala ko ron para maging boy, helper, utusan at alalay. At pagkarating ko ron ay wala na silang ibang ipinagawa noong mga kaibigan niya, kundi magliwaliw sa iba't ibang mga lugar. At ako po ang palaging pumuprotekta sa kanila dahil mga takaw gulo ang grupo nila. Kaya masasabi kong hindi yan naging madali para sa akin. Pero sa paglipas po ng panahon ay nagawa ko rin naman pong positibo ang resulta ng aking mga pinaghirapan. Kumusta naman ang pag-aaral mo, anak? Ayos naman po, Nay. Sobrang nahirapan po ako nung umpisa kaya kumuha po ako ng tutor na magtuturo sa akin. At iyon ang nakatulong sa problema ko sa pag-aaral. Masaya talaga kami, anak, na nakadalaw ka. Ako rin po, Nay. Masaya po na makita ko yung muli. Pero hindi niyo na po ako mamimiss dahil makakasama niyo na po ako sa Maynila. Sa totoo lang, anak, kinakabahan ako sa plano mong iyan. Pero gaya ng sabi ng tatay mo, magmula noon ay ikaw nang nagtaguyod sa pamilya natin. Kaya wala nang dahilan para hindi pa kami magtiwala sa iyo. Maiwan muna kita, anak, ha. Magsasaing lang ako tapos magpahinga ka na rin muna. Nasa taas ang kwarto mo, 3 ang kwarto sa itaas. Isa roon ang sa iyo, dito naman sa baba ay 2. Isa para sa amin ni tatay mo. Ang isa naman ay ginawa muna naming lagayan ng mga gamit. Pero may papagri naman dyan kung sakaling may bisita at may mapatutuluyan tayo. Sige po, Nay. Akit na po muna ako. Maliligo din po muna pala ako bago magbihis. Sige anak. Sabi naman ni Ryan sa mga kapatid niya. Oh, Gina, Warren. Habang wala kayong ginagawa, buksan niyo na yung box na yan. Pasalubong ko yan sa inyo. Tapos ilagay niyo na sa istante ang mga pasalubong kong dilatam. Tapos yung mga chocolate ay ilagay niyo na rin sa airtight na Tupperware para hindi na pasukin ng langgam. Opo, kuya. Salamat po, ha. Tara, te. Buksan na raw natin. Excited na wika pa ng bunsong kapatid ni Ryan. Tapos si Ryan naman ay umakyat na muna sa ikalawang palapag para ilagay ang bag at kumuha ng pagbibihisan sa kanyang pagligo. Ayun, my loves. Awat muna tayo saglit, ha. Sa wakas, nakarating na siya sa lugar nila at nakasama ng kanyang pamilya. Ano kaya ang mga susunod na mangyayari kapag nagkita sila muli ng ex-girlfriend niya na si Patricia? Magkaroon kaya ulit ng spark sa kanilang dalawa? Abangan natin, my loves, ha? My loves, ikaw ba ay nakasubscribe na? Baka hindi pa rin, ha? Baka naman pwede mo nang pindutin ng subscribe button ngayon, ha? Para naman mas maging matibay pa ang ating samahan, di ba? Salamat, my loves. My loves, pwede mo rin akong makachat kapag bored ka at nilalamig. Chat mo lang ako sa Facebook page natin na Miss Fujiko Diaries.
para makausap rin kita roon. Siyempre, gusto rin kitang maging kaibigan. Basta ha, ang respect po ay huwag kakalimutan. Parang si Ryan na palaging gentleman at respectful sa mga babae. See you in the next story. Take care and bye-bye my loves.